The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, Pastor Jeff. Mayong buntag. May mga nakikinig sa atin sa Cebu, si Happy Santo Domingo. Kamusta ka, Pastor? Mabuti tayo, Brad, Ted at Cha. Good morning. Na-miss ka namin, Cha. Naku, Ilang na-miss araw, kita, Pastor. Na-miss ko yung ganyang hairstyle mo eh. Kaya lang itong aking baby boy dito, parang hindi ako na-miss. Hindi. Tinatanong na niya kung kailan daw ang... Parang sabi niya, di ba magpapasaya ka? Dapat nag-stay ka muna doon Yes, para oo. masaya sila. Ay, oo nga. Tapos parang gusto niya ako ipadala sa isang lugar na hindi na ako po pwedeng makauwi. Hindi. Doon ka sa Israel. Ayun na nga. May na-stranded na nga dun, di ba? Oh, ito na muna tayo, baby. Nandiyan na si Pastor. Sige. Kalamayin mo muna ang iyong kalooban, ha? Oo. May Mamaya na letter ulit yung mga sender ba tayo, hudas-hudas Cha? dyan. Dahil ito, meron tayong sulat Ikaw dito. naman masyado ka naman maramdamin. Bakit? Hindi. Kaya nga parang di mo naman ako Hindi. namimiss Sobra eh. kaya. Nagtatampo na ako sa'yo. Tapos Sobrang, ganun talaga. Ano? Kapag namimiss daw, medyo... ano? Gusto mo paalisin? Namimiss? Gusto mo paalisin, ha? Sige na! Oh, ito na, Okay. Pastor Jeff. Ito na, may letter tayo dito for anong say mo, Brad. Galing kay Mara. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Sa totoo lang, hindi ko naman problema ang trabaho dahil gusto ko po ang aking ginagawa. Sa tingin ko, Pastor, masipag naman ako, maayos makisama sa mga kaopisina at sinisikap kong gawin ng tapat ang trabaho ko. Ang problema ko, Pastor, ay ang aking boss. Pakiramdam ko, hindi niya ako ginagalang. Minsan po kung makapagsalita siya ay nakakababa ng kalooban. Ibinabagsak niya ang sisi sa akin kapag may pagkakamali sa trabaho, kahit hindi ko ito kasalanan. At kung minsan, ramdam ko ang favoritism. May ibang pleyado na parang untouchable, habang kami, mga hindi paborito'y kailangan laging magpaliwanag. Minsan nga naiisip ko na mag-resign na, pero kailangan ko ang trabahong to. May mga umaasa sa akin, Pastor, pamilya ko, mga bayarin at marami pang iba. Nagtitiis ako pero hindi ko na rin maitanggi na naaapektuhan na po ang aking mental at emotional health. Pastor, dapat po ba na ipaglaban ko ang sarili ko o dapat ba'y manahimik na lamang ako? O dapat po bang humanap na lamang ako ng ibang trabaho? Anong say mo, Brad? May favoritism daw? Tapos yung iba hindi ina... Pero sabi niya, hindi siya taga-gobyerno, Pastor, ha? Nagtatrabaho to sa pribadong kumpanya. Akala ko baka member ng gabinete. Sorry. Kasi sabi may favoritism, yung iba daw parang untouchable. May ganung binabanggit. Pero linawin natin, hindi po siya kawani ng gobyerno. Ikaw Eh, kasi talaga. kagagaling natin doon sa usapan ng ano eh. Alam mo, Chacha, kung mag-isip ka. Naalala ko sandali lang eh. Andyan na si Ito na nga, Pastor sorry na po, itong Pastor. ating kausap. Sorry po. Ito na, Pastor. Siya po ay Yes, nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Pastor, anong say mo, Brad? Cha, gusto ko sa'yo magpasalamat at nilinaw mo kasi kung sinabi mong taga-gobyerno, anong say mo, Ted? Hindi na sabihin natin. Hindi ano say mo, Brad. Ito malinaw. Private company na meron daw parang favoritism si boss, tapos parang siya ang laging mali. Ano ang payo mo sa kanya, Pastor? Taga anong stasyon yan? Saan ito? Ha? Akala ko nga Ay, istasyon ng tren. Ayun. Okay. Ako nung binanggit yung untouchable, ang naisip ko kawani ng gobyerno, hindi naman pala. Pero Oo nga, Pastor, oo nga. anong masasabi mo dito sa problema ng ating letter sender? Alam mo, pag talking about favoritism, mahirap talaga kasi pagka nagwo-work ka sa isang work environment setting. Sa mga anak, madali malaman kung favorite ka o hindi kasi yung isang kaibigan ko, yung isang anak niya, pork chop. Yung sa isa, ketchup. Di ba? Obvious. Grabe yun, ha? Oy, pero ang lahat Anyway. ng magulang ang sasabihin, wala akong favorite. Wala, oo. Anyway, Mara, ito na. Naiintindihan kita kasi nung sinulat mo yan, talagang dama ko yung bigat. Durin mo, araw-araw kang papasok sa trabaho na mahal mo yung trabaho. Pero sa ilalim nga ng leadership na kinasasadlakan mo, parang hindi marunong magpahalaga ba? Alam mo yon, hindi mo trabaho yung magtaguyod ng ego ng boss mo. Okay? So you're not there para pagbigyan yung trip ng boss mo. Pero trabaho mong alagaan ang sarili mong puso. Kaya ito masasabi ko sa'yo. Una, hindi ka mahina dahil nasasaktan ka. Ibig sabihin, tao ka lang. Minsan, pinakamabigat na stress ay hindi sa trabaho, kundi mismo yung may mga kapangyarihan sa'yo
pero hindi marunong, alam mo yon, gumamit ng respeto o gumanti ng respeto. At ang epekto nito, hindi lang sa mental, kundi sa kumpiyansa mo, Mara. Sa performance mo, nakakaapekto yan, sa relasyon mo rin sa ibang tao, at sa sarili mong worth and value. Okay? Pangalawa, yes, may karapatan kang ipaglaban ng sarili mo, pero sa tamang paraan. Hindi masama magpahayag ng saloobin, Mara, lalo na kung ito'y totoo. Okay? Pero maging mahinahon at meron kang goal na mapabuti yung sitwasyon. Hindi yung ilalaglag din kita, hanapan nga kita ng butas, saka ba umuuwi? Ano bang? So, kung may HR kayong mapagkakatiwalaan, mari mong doon idulog formally, not to complain, but to raise a concern na nakakaapekto sa performance ng sarili mo at ng team mo. Kung wala namang HR support, minsan maliit lang ang kumpanya, humanap ka ng mentor or leader sa opisina na pwede mong paghingahan ba. Hindi to chismis kasi pagka ang pinagkwentuhan mo, ka-level mo or lower sa'yo, gossip yon. Pero pagka taong mas mataas sa'yo, respeto mo at ang agenda mo ay mapabuti ang buong kumpanya, dahil hindi naman din siya ni may-ari, yung taong kinakaasara mo, maganda po yon dahil yon ay for the welfare of everyone. And pwede mo simulan ng paghahanap, okay? Hindi dahil tatakas ka, kundi may pangarap ka. Anong paghahanap? Ito, iba naman to, mga last resort mo na to. Yung maghanap ng ibang option na trabaho. Hindi mo kailangan magdesisyon agad-agad, Mara. Hindi ko sabing mag-resign ka na ngayon. Pero kung hindi ka na natututo, hindi ka na ginagalang, hindi na healthy yung environment mo para sa growth mo, baka hindi ito yung final destination mo. Hindi ka naman kailangang trapped. Pwede ka magdasal habang naghahanap. Kaya itong verse ko sa iyo, Mara, Colosas 3:23, ano man ang gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. So, Mara, iwanan ko sa yung verse na yan. Whenever you do something, do it for the Lord and not for human masters, sabi dito sa verse na to. Kaya pagka meron kang gawain na nakaatas sa'yo, gawin mo ng tapat at marangal. Dahil alam mo, si Lord hindi nakatingin sa akin 24/7. Mari ang boss ko hindi nakatingin, pero ang Diyos ko nakikita ang bawat ginagawa ko. So yun lang, Mara, papanalangin kita dahil alam ko na kailangan mo ang dasal, hindi nasasayang yung katapatan mo. Alam ng Diyos ang bawat pagtitiis, bawat pag-iyak at bawat araw na pinili mong pumasok kasi ayaw mong bumitaw. Tayo manalangin. Lord, alam kong may gantimpala si Mara sa mga tao, Lord, na nanatiling tapat despite sa sakit at hirap ng kanyang kalooban. Lord, alam ko one day, iaayos mo ang lahat, whether sa kumpanya na yan or maaari sa ibang kumpanya. Pero Lord, for now, turuan mo si Mara to trust you, to depend on you in everything. At who knows, baka yung boss niya makita yung kanyang tapat at busilak na puso at tuloy ang magbago ang kanyang boss. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, we pray para po kay Brad Jeff din sa kanya pong patuloy na paghatid po ng inspirasyon at magandang balita po sa aming programa. We pray, Lord, alagaan niyo po siya lagi. Keep him safe and protected and always bless his mission. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Thank you, Brad. Very well said. Salamat muli na marami. Sana po sa mga nakikinig ngayon sa atin, ng mga uring manggagawa na pareho pong sitwasyon ni Mara, mabigyan po tayo ng gabay how to address, no? Paano po natin tanggapin ang ganong uri po ng sitwasyon. Thank you. Salamat na marami. Brad Jeff, thank you. Maraming salamat, Brad Ted. Paalam na ako. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.